So hi everyone! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to our YouTube channel. So ngayon ay pupunta po ako ngayon ng palengke na naman. So as usual, ito lang po yung daily routine po natin dito sa bayan. Magpaikot-ikot lang tayo dahil kasi hindi pa ako nakakawin, hindi pa natapos yung exam po namin dahil so gusto ko na talagang umuwi doon sa bahay para maka-update tayo kung ano yung mga kalagayan doon, kung ano na yung ganap doon sa Agusan Mars. Sobrang miss na miss ko na din yung bahay namin at saka yung mga alaga natin doon. So shoutout pala sa kaibigan ko, ayun o, fake po ito dahil tag 50 pesos. Meron ako kaklase ba, nagbebenta siya ng mga tag 50 pesos, ayun o. A few minutes later. So ayun guys, nandito na ako ngayon sa palengke. Ayun yung palengke doon. So ngayon, so gusto kong bilan si mama ng tsinelas na ganito. Kasi mahilig siya ng tsinelas na ganito kasi malamig. Nilalamig kasi siya. May mga ukay-ukay dito. Ayan siya. Ang daming mga ukay-ukay dito guys. Tapos mga mura lang ang mga ukay-ukay dito ngayon. Tapos meron din. Dito na tayo sa so ayun guys, balik na ako din sa boarding house. Akala mo kung ano lang yung binili doon. Sari-sari lang naman. Merong ano dito oh. Sarap siguro nitong limpo. Ang limpo yung karne na ano, inihaw. Ayun oh. Pero ngayon, sari-sari lang muna tayo na gulay. Ayan. Gulay na lang kami palagi mga day. Ang bango ng limpo nila, yung karne. Sarap siguro. Sarap sana yun ulamin, balagyan ng lemon. Hindi na kami nakatikim ng karne kasi sobrang mahal. May ano dito si Buwana. At ito dito mag ano lang, kung may namatayan pwede dito dito mag vigil. Ayan. Dito dito magpapabili sana si mama dito ng ano, kaang. Alam niyo ba yung kaang? Paso. Paso pala yung kaang. Alam niyo ba sa vlog ko dito, lakad is life lang talaga kasi ito naman yung delivery para makapag-upload lang ako dahil kasi wala na tayong revenue kapag hindi tayo mag-upload. Maraming salamat pa sa mga nanonood sa akin yung last vlog ko. Ayan, so i-update ko kayo mamaya. Ayan, sana nakauwi na ako sa Agusan Mars pero hindi pa kasi tapos yung exam namin kaya hindi ako nakauwi. Ayan. May mga nagbibenta dito ng ano. Ayan. Palat sa ako ani. Una na ka? Palat sa ako ani. Bili mo ako nito. Yung food niya kay kaya mag-inom po po niya ako tungkol so bumili na ako ng saging kasi gutom na. Mag 12 o'clock na hindi pa kami nag breakfast kaya bumili na ako ng 2 saging para sa kapatid ko din. Ayun. Ito na yung ganap natin pa uwi. Ang may kapayas dito, sarap nito gulayin ba? Kapayas. May papaya doon, tingnan nyo diba? Ang sarap din papaya kahit adobo lang siya basta madaming siyang mantika at saka toyo. Pwede na siya kahit wala siyang sahog. Wala kaulan naman. Kaulan na siya.
papaya din ito pero wala pang bunga. Business schedule sana ng kapatid ko ngayon maglabada para kahit makauwi kami wala na kaming labahan na dadalhin. Pero ulan man, uy kaulan man siya day. Kanilang umaga sobrang init. Ngayon gabi, kaulanan siya oh. Ayan yung weather station. Yung mga saging din dito na binibenta. Masarap sana bumili ng ulam na luto na ba? Yung diretso ka nakain. Pero mas mahal siya pas makatipid yung magbili ka na lang ng hilaw kung ikaw magluluto. Ay sayang, meron pa palang dito binibenta na pinahipay. May pa dito na lang ako bumili. Malaki pa kasi nito, maliit. Tandahan muna ako. So ayan na guys, sorry kung hindi ko kayo na update doon sa borol ng kapatid ni Ate Aileen dahil hindi ako nakauwi. Pero sana maabutan pa natin day. Ayan, yung pinsan ko. Hala, ang laki ng mga ano nila oh. Ang laki ng mga papaya. Tingnan nyo guys. Ang laki. Sarap yan siya i-adobo. Ang daanan dito. Nagkikasanan mo dito. Gcash ko ito lang sa harap. And then dito na yung daanan ko oh. Hindi na siya highway. Ano na siya, tingnan nyo. Lubak-lubak oh, siya pa siya. Hindi siya sementado ba? Ayun. So tingnan nyo, nakapalda tayo ngayon. Ito yung daanan ko papasok. Pasok sa banga. So, may music kasi doon day. So alam niyo po ba, na-miss ko na talaga doon sa bahay kasi last ko uwi yung February pa nung birthday ni mama. So hindi na ako nakauwi. Sobrang miss ko na doon sa bahay. So I hope makauwi na talaga ako doon sa bahay. Tingnan niyo naman itong daanan ko. Pag umuulan siya, ganito talaga ang daanan. Ayan. Pag umulan. Ayan. Tingnan nyo naman yung daanan daw. Ayan. Tingnan naman itong daanan natin. Ano kasi ito ng mga kotse ba, yung mga car shop, itong ano namin, may-ari ng boarding house, mama ng may-ari ng boarding house, parang sila ata ng ano ng shop oh. Yung ipa-repaint ang mga cars, ganun. So ayun guys, nandito na ako ngayon sa boarding house namin. Ayun, ito yung labahan namin oh. Surveyhin mo natin to kung may naglaba. Wala naman. Minsan dito wala kasing awa sa tubig. Yan palang awa sa tubig. Ano? Sobrang taas nila kasi dito sa second floor. Andun siya. Boarding house din siya. So, alam niyo pa ba itong boarding house namin is commercial pala ang water dito. Kaya kahit hindi ka magamit, meron kang babayaran na 750 ang may-ari, 750 ang magbayad niya kasi commercial daw. So, minsan kapag wala kaming awas dito, 1 week talaga walang tubig. So, ang ginagawa ko dun, ako sa kaibigan ko or sa pinsan ko naliligo para makapasok kasi pangit kasi malagkit kasi yung balat natin kapag hindi tayo maliligo kapag pumasok tayo. So ayun, maraming salamat talaga sa mga hindi nag-skip ng ads ko, sa mga nag-aabang ng update namin doon sa Gusan Mars. So po kayo mag-alala, makaka-uwi din po ako ngayon. Tapusin ko lang po talaga itong exam namin.
pagkatapos nito ay uuwi na po talaga ako. Pero sa ngayon hindi pa kasi marami pa akong kailangan ipasa, marami pa akong inaasikaso. Sobrang, alam niyo ba kung gaano ko nakamiss dun sa bahay, yung lugar namin, at saka matagal akong hindi nakauwi din nung February pa, 'di ba? So gusto ko na hindi ako makauwi kasi alam niyo po ba sa mga bago pa sa aking YouTube channel, doon po sa Agusan Mars at saka dito sa bahay sa pinag-aralan ko ngayon ay 1,000 pesos pa magagastos kung galing dito papunta kasi susunduin kami ni Papa, so bibili pa kami ng gasolina papunta doon, pabalik, tapos pamasahe naman namin papunta doon, saka pabalik na naman dito sa San Francisco, kaya hindi talaga kami makauwi-uwi doon sa bahay kasi medyo malayo talaga. So yung ipamasahe na lang namin, ibibili na lang namin ng mga pagkain namin dito sa boarding house. Na ano nga ako, kung mayroon pa bang bigas din sila mama doon sa Agusan Mars, kasi dito sobrang tipid namin, kaya every morning masakit pa talaga yung tiyan ko, hindi ko alam kasi hindi ako kumakain ng morning, and tanghali din minsan hindi, ano lang gabi. Pag galing ko sa eskwelahan, tingnan pinapawisan ako kasi bumili lang ako ng gulay doon sa ano natin para makatipid tayo, kasi kung bibili pa tayo ng karne na day, wala na, malaki na yung magagastos natin. Yung nakaraan bumili po kami ng karne at saka manok, pero ilang araw lang din siya. Pero ngayon bihira lang talaga day kasi sa sobrang mahal, kaya yun, titiisin na lang muna natin kasi in the end, kung makapagtapos tayo ng ating pag-aaral at saka makapagtrabaho tayo ng maayos, makakuha naman natin yung mga gusto natin someday, kaya pagsikapan lang natin. So sa mga nagtatanong, mga nagme-message pa talaga sa akin, ang dami nagme-message sa akin talaga kung ano daw po yung ikakamatay ni Ate Arlene, ano daw po yung ni Ate Hack, yung kapatid ni Ate Eileen. So kung kailan siya namatay, wait lang guys ha. Yan, kung kailan daw siya namatay o kung ano daw yung ikakamatay niya. So for now, sabi ko sa live ko nung nakaraan, hindi po talaga ako makasagot nun kasi nung hospital sa Ate Arlene, wala po ako doon sa hospital, and hindi po ako basta-basta makapaglabas ng statement sa inyo kasi gusto ko si Ate Arlene ang maglabas sa inyo, or si Ate Arlene ang magsabi sa inyo na ano talaga ang sakit niya, ano talaga ang ikakamatay niya. Kaya hintayin lang po muna ninyo ang kanyang statement guys, basta hindi po muna ako magsasalita ng ano talaga ang dahilan. Basta nasakit po siya, mga weeks po talaga siya sa hospital sa Butuan City. Yun lang po ang alam ko, na nasa hospital siya, pero hindi ko alam anong totoong sakit ni Ate Arlene, kung ano talaga ang dahilan. Pero yung December nagkasakit na po siya, ayan, pero hindi ko po natukoy kung ano talaga yung nararamdaman niya. So pagpasensyahan niyo muna ako guys kung hindi ko kayo masagot, kasi may nagagalit na sa akin, lalo na sa comment section, galit na galit siya. May karapatan kami malaman kasi ganito, ganyan. May nag-message pa sa akin, ano ka ba, bakit ayaw mong sumagot, ganito, ganyan. Sa Ate Eileen lang talaga ang tanging makakasagot nun, kasi ayaw ko siyang pangunahan dahil kasi kapatid niya po yun, and irespeto na lang po natin yung decision niya. And maraming salamat na din sa suporta ninyo sa amin sa vlog namin, at saka sa mga nakikiramay, sa mga nagbibigay po ng mga flowers doon sa mga followers natin Eileen, sa mga lahat po ng nagbibigay ng mga ano doon sa libing ng kapatid ni Ate Eileen. Maraming salamat sa inyo, sa suporta ninyo. Maraming salamat, especially din sa akin sa YouTube ko, sa mga hindi po nag-skip ng solid supporters ko po. Maraming salamat po talaga, dahil hindi niyo po ako pinapabayaan kahit na hindi na ako doon sa Agusan Mars. Hindi ako nag-expect na manonood pa rin kayo sa akin kahit nandito na ako sa bayan. Salamat po talaga ng bunggang-bungga. And also, abangan nyo lang po yung update ko kapag makauwi na ako doon sa Agusan Mars, kung ano talaga yung mga chika doon, kung ano talaga yung dahilan ng ano guys, yung pagkabigla, kasi nabigla din po kami lahat, hindi lang kayo ang nabigla, pati din po kami, nabigla po kami sa mga nangyari na hindi inaasahang mga ganito mga pangyayari, dahil sa yung video ni Virgie, kasi nandoon siya sa sa Agusan Mars, siya lang po talaga naka-video nun, kasi wala kasi kami doon sa pagdala ng bangkay ni Ate Eileen doon sa Agusan Mars. Wala kasi kami doon kasi nga nandito po kami sa bayan. So siya lang po ang naka-update doon sa
sa Agusan Mars. Pero kami hindi po kami naka-update dahil nandito po kami ngayon sa bahay, nag-aaral po kami. And siguro maintindihan naman po kami na Ate Aileen kung hindi kami makapunta, lalo na nandun siya sa hospital sa Tihak. Kasi sobrang busy po talaga namin sa mga school works namin. Kaya sana maintindihan niyo naman siguro kami. And sa lahat din po ng mga subscriber ko na nagagalit na po kung ano po, kung gusto na agad-agad nila na masagot yung tanong, basta yun lang ang masasabi ko, hintayin lang po yung vlog Ate Aileen kung ano talaga ang mga reasons kung bakit ayaw niya po munang sumagot sa ngayon. Wait lang. Ayan, so for now, kunin ko muna siguro ito. Hindi ko alam kung amin ba ito dito. Ayan siya kasi. Dito kami magsampay na mga damit namin pag maglaba kami ngayon. Kasi ano ko talaga itong mainit pang araw kasi para makauwi kami sa Agusan Mars, wala na kaming dadalhin na mga labahan. Kasi mahirap naman si Mama Day doon. And also, sana may pasalubong din kami ila Mama doon sa Agusan Mars pag uwi namin. So, sana supportan nyo palagi ko sa vlog ko. So, ito po yung aking Facebook account. Nandun po sa comment section yung aking Facebook account. So, i-add nyo lang po ako at saka i-follow yung aking Facebook account na Gian Campos. Kung mayroon pa po kayong mga tanong or mga suggestion, pwede nyo po akong i-message, direct message sa aking Facebook account na Gian Campos. Ay, nandun po sa comment section yung link. Pagpunta nyo po dun sa comment section, matulpok nyo po yung link, lumabas na po yung aking Facebook account. So, ano yung kapatid ko, maglabadan na siya. Ang labadan na daw kasi ano kasi kami dito weeks before laba kasi para tipid sa tubig. Ikaw to na tilo ka na largo. Bala ko mabiling na bunong tabi na. Hindi na.